Nakakagulat itong mga nalaman ko tungkol sa magiging bagong NBI Director na si Attorney Melvin Matibag. Pero alam na natin na siya ay dating Secretary General ng PDP Laban at naging Cabinet Secretary pa ni President Rodrigo Roa Duterte. Pero, ano kaya yung dahilan kung bakit siya ang napili ni Bangag para maging NBI Director? Pakinggan muna natin si Ante Claire ha, bago tayo pumunta doon. Exciting to. Ba ng pagbabago sa liderato ng NBI? Yes. Sino po? Akala ko ba, Ante Claire, walang revamp? Ilang beses, kanina lang kasasabi mo sa press briefing na yan. Walang revamp. Pero may bagong direktor ang ng NBI. Sinungaling. Sino daw? Kung itatalaga? Attorney Melvin Matibag. May we know why? Na-surprise yung mga reporters. Ang hilig sa sorpresa ng administrasyong ito. Katulad na lamang ng pagtatalaga ng spokesperson ng Maritime Affairs ng DFA. Surprise din yun. Okay? Ang rason ay hindi po na ipukol sa atin. Hindi daw naipukol yung rason kung bakit pinili ni BBM itong si Melvin Matibag. Pero mamaya, ipapakita ko sa inyo yung posibleng mga rason. Yan lamang po ang aking maibibigay sa ngayon. Has he taken his oath at meron po kayang specific instructions ang Pangulo sa kanyang pagtalaga kay Attorney Melvin Matibag sa NBI? Kapag nabigay na po sa akin ng detalye, ibibigay ko rin po sa inyo. Ako na magbibigay. So effective when, ma'am? Yan pa lang po ang ibinigay sa atin. Magkakaroon po ng bagong NBI Director sa katuohan po ni Attorney Melvin Matibag. Pa-announce ka. Wala pang mga impormasyon. Tanong mula kay Ace Romero, Salamat po. Philippine Star. Confirm lang po namin, ito po yung kaalyado ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa PDP Laban. Oops, hindi lang kaalyado. Secretary General pa. At naging cabinet member pa ng dating Pangulo Duterte. Bakit kaya? Ano bang meron? Ano ba yung ingredient o recipe para kahit na anti-Marcos ka dati, hindi mo binoto si Bongbong Marcos, pero matatalaga ka pa rin sa kanyang gabinete o mapapasama ka pa rin sa mga opisyal ng gobyerno ni Bangag mamaya. Sa aking pagkakaalam, What does this say about the decision of the President or his interactions with other stakeholders in politics? muli, yan lamang po ang ipinabuot sa atin. Kung ano ang dahilan, ibibigay ko po sa inyo kapag ka naibigay niya po sa akin. Tama na. Ante Claire, punta na tayo doon sa nakita ko. Alam niyo ba na ito si Melvin ay aspiring ombudsman pala? At totoo, kasabayan to ni Boying Remulla na aspirant na maging ombudsman. Pero hindi siya pinalad. Of course, Boying yan diba? So, tingnan natin. Get to know Attorney Melvin Matibag, ex-PDP Laban Secretary General. So, according dito, October 2023, nag-resign na siya bilang Secretary General ng PDP Laban over conflict of confidential funds issue. At hindi lang yan. He is the husband of Laguna Representative Maria Rene Ann Lourdes Matibag, Congresswoman, who is the member of the Lakas CMD. Wow, Lakas CMD. Whose president is House Speaker Martin Romualdez.
dating Speaker Romualdez. So, yung asawa niya ay bata ni Romualdez. So, isa ding Romualdez. Dating ano ka, nung 2022, Secretary General ka ng PDP Laban. Siguro dahil nanalo na congresswoman yung asawa mo, opinyon ko lang to at ang kusina ay hawak ni Martin Romualdez. Kailangan ngayon lumapit kay Martin Romualdez. Tapos yung asawa mo, miyembro ng Lakas CMD ni Martin Romualdez. Bakit mo at least man lang pinayagan? PDP laban ka, partido ka ni President Rodrigo Duterte. Ano to, pinagpalit mo yung loyalty mo sa pera at kapangyarihan? Nagtatanong lang ako nagtatanong lang. Tapos siya yung magiging NBI director, guys. Walang loyalty. Wala nang loyalty, kinuha pa rin ni Bangag. Di ba? Grabe itong mga nandito sa gobyerno, no? Eto pa. In the opinion article, he criticized the allocation of confidential funds for Vice President Sara Duterte. Wow! Kaya naman pala. Bumanat ka pala kay VP Sara tungkol sa confidential funds. Syempre, natural. Yung asawa niya, bata ni Tambi. Magkano? Nagtatanong lang naman ako magkano ba? Saying that, sa article daw niya, saying she has no duty under the Constitution that requires the office to secure our common defense. Secure our common defense. Sino nagbigay ng confidential funds sa kanya? House of Representatives, tanga. Sino ang nagbigay ng dagdag confidential funds sa kanya? Office of the President, Bongbong Marcos, tanga. Tapos question ninyo na wala siyang duty under our Constitution. Mga buwang pala kayo Nag-request yung opisina, binigay ninyo. So, sino ngayon ang lumalabag sa konstitusyon? Kung ang sinasabi mo ay wala siyang duty under the Constitution. Kakabobo ninyo. In October 2023, he resigned as Secretary General, PDP Laban, blah blah blah. Ito pa. September 2024, he filed a disbarment case against former President spokesperson Harry Roque over a viral deepfake video supposedly showing President Marcos using Shabunganay. Grabe, no? Pambayad utang sa pag-atake. NBI director to. Anti-Duterte. Ang galing. Dating pro-Duterte, Secretary General ng partido ng dating Pangulong Duterte, magiging NBI director. I-appoint ni Bongbong Marcos, nakalaban niya dati, nakalaban ng partido niya dati. Magkano? Nagtatanong lang Pambayad utang sa pag-atake. Pambayad. Grabe, no? Iba talaga yung nagagawa ng kapangyarihan, no? Grabe. Wala bang iba, Bongbong Marcos? Kasi may balita kasi ako na 'di ba yung mga nagpakalat ng fake na medical report ni Bongbong Marcos, pinasugpi na yan ng NBI. Diba? Tapos, isa doon si Sir Jack. Tapos nagpunta si Sir Jack. Tapos, naging positive daw para kay Sir Jack yung pagpunta niya sa NBI.
nanggigigil itong si Falsis na kasuhan itong si Sir Jack dahil nga sa pagpapakalat nung maling medical report. Tila baga kasi yung NBI hindi naman sa malambot, sumusunod lang sa tama. Sumusunod lang sa kung ano ang katanggap-tanggap at may morals. Hindi dahil kalaban ng administrasyon ngayon yung mga inilalapit sa NBI magiging marahas na ang desisyon niya. So, ganun ba yun? Tandaan nyo, si Auntie Claire, nag-blatter din sa NBI. Pero parang, blatter lang naman yun. Parang wala namang ginawang next step yung NBI para kay Auntie Claire. Parang ano nga, di ba? Parang balanse yung NBI ngayon. Tapos, lalagyan nila ng dating Pro Duterte, nagtrabaho sa kabinete ng dating presidente, tapos biglang magiging NBI director. O di ba? Napaka-fishy na. Ay, Diyos ko. Patay tayo ngayon. Yung mga vloggers magsasalita patungkol sa kritisismo para sa gobyerno. Nako, mag-ingat-ingat na kayo. Mag-ingat-ingat na tayo. I mean, dagdagan pa natin yung pag-iingat natin. Kasi, merong bagong NBI director na hindi mo maalaman kung nasaan ang loyalty niya.